Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin, or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na nakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. May dalawa tayong page, kaya pinag-isa ko na lang. So ito yung group 1, 2, 3. Pwede magkarugtong sila, pwede rin hindi. Ano ba itong page of pentacles natin? Page na lang pala to, kasi nga dalawa sila. Page of pentacles, page of cups, emperor, ace of wands. Pero since dalawa nga silang page, so page lang siya. Yun lang yung meaning niya, page. Para sa akin, so double page, kinlarify ng 10 of swords. Ayan, dalawa na pala to. 10 of swords, queen of wands. Oh, bata na naman oh. Bata kasi to eh. Ito rin yun eh. Meron dito. Ito naman hindi ko magawang bida kasi may isa pang court card. So energy sila lahat. Page din to, page of spades naman. Ito, queen of diamonds, queen of wands. So anong topic dito? Separation. Separation. Maaring ang cause ng separation ay cheating, or may someone na may multiple options. O may anak na. Yung bida sa kinukwento ko. Ngayon, ang dating sa akin, ito rin kasi yun eh, ending. Ang dating sa akin sa period na to, ito na yung future outcome. Bali kung nangyayari na to, or mangyayari pa lang yung separation na sinasabi ko due to multiple options or cheating, at may anak sila, parang i-encourage nung mga anak na wag na makipagbalikan, or kundi man literal na anak to,
someone younger sa bida natin na parang mag-a-advise sa bida natin na ituloy na lang niya ang separation or i-continue niya lang ang no contact. Tingin ko susundin naman niya yung payo ng mga anak, or kundi nga anak ay someone younger sa kanya maaring sibling or friend na mas bata sa bida natin. Sa ngayon, hindi ko masabi kung sino bida, kung anong itsura. Mamaya, maglalagay tayo ng description. Or kung sino bida, babae ba, lalaki. Kaya lang, dami kasing tao. So, nalabas din naman yan doon sa clue natin mamaya. Anyways, dito naman tayo sa clue. Possible partner ng bida natin sa reading na to. Magician, Virgo, Gemini, Pisces, Aquarius. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sa inyo. Gemini ulit, Sagittarius, advice pala, hindi ko nang malimutan yung advice at prediction. Okay, bago tayo pumunta dito sa susunod na description. General advice or prediction sa period na to, sa ganitong sitwasyon. Sabi, be careful of seeing things that are not there. Eto, speak your mind to solve your problems. Ito, take a methodical approach and you'll achieve your dreams. So, dun naman sa description or appearance nung bida natin or person niya. Kumbaga, kung di man tumama sa inyo yung clue, di baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo or nang kakilala nyo nga, kung hindi man para sa inyo. So, may someone na nasa Europe or literal na European or foreigner yung partner, or nasa ibang bansa. Pwede rin ganun. Nasa ibang bansa, or kung di man literal na ganun. Long distance relationship ito. So, may someone na straight ang buhok. Ito, oval ang shape ng face. At ang huli, may eyeglasses. Or eyeglasses. May someone na nagwe-wear ng ganyan, eyeglasses.
Ngayon, dito naman tayo sa senaryong pangalawa. Group 2. Yun nga lang, di ko alam kung magdurugtong sila. Tingnan natin. Kasi madalas hindi eh. Pero nagdurugtong din minsan. So, ito yung kinaklarify natin. Teka, dito na nga lang. Kaya lang saan ko ilalagay yung Lenormand ko. Malilito naman ako. Dito na lang. Ano to? 10 of Wands. So, sa case na to, anong topic natin? Family eh. So, yung bida natin ay either pamilyado, nagli-live-in, or nakatira pa rin sa family niya, biological family, parents, or nakikitira sa kapatid. Ayun, anong sa pinaka-topic ay mensahe tungkol sa pera. Ang dating kasi nangungutang yata yung iba sa inyo sa karelasyon nila, kapamilya. Ngayon sinisingil na sila dito. So gagawa ng paraan para makabayad. Magte-take accountability para magawa ng paraan. Pero actually nahirapan nga rin yung tao dito. Kung paano niya mababayaran yung hiniram niyang pera. But again, magiging victorious at eto ang ano, nasa taas. Emperor, magte-take charge siya para mabayaran nga ang perang inutang. Pero hindi naman siya bigating utang, kundi mga less than 10,000. Mga ganon. 10,000 na ang sagad. So again, hindi naman siya super mabigat. Unlike 10,000 and above. So ito kaya pa namang bayaran. So kanina, yung topic natin ay separation dito, 'di ba? Sa unang scenario or group 1. Dito sa pangalawa ay all about money. Hiniram na money. Kasi mag-uusap sila eh. Mag-uusap. At ang laman ng mensahe ay all about money. So yun lang naisip ko. Maaring tungkol sa pera. I mean, na inutang. Hindi naman bigating utang nga. At
mababayaran naman yun ng mahalaga. So again, hiniram yun eh. Hiniram sa kapamilya. Kapamilya or karelasyon. Kasi nagli-live-in eh. Pwedeng nagli-live-in sila. Or ka-roommate. May bahay kasi. So iniisip ko, kasama niya sa bahay. Di ka-roommate, ka-relasyon. Or kapamilya. Parents, siblings. Or anyone na kasama nga sa loob ng bahay. Hiniraman ng pera. Relative na lang in general. Anyways, di naman siya relationship, diba? So mabilis lang yung reading natin sa part na to. Ito na lang, general advice at predictions sa general advice or predictions sa period na to. Depende sa kung ano lalabas dito. Basahin ko na lang para mabilis. Celebrate the love in your life. Eto, you don't know your own strength until it is tested. Eto, you can always call on your natural confidence. So, walang karelasyon. Ay, karelasyon. Pwede rin dito, di ba? Inutangan na karelasyon. O, ito yung possible partner. Kung umutang sa karelasyon. Diba to? Libra. Virgo. Cancer. Ngayon, yung inutangan in general, okay? Kung hindi ka relasyon, ay Libra ulit. Lagay ko na nga dito para mabilis. Libra, Aries, Aries na yun. Ito rin pala yun. Libra, Aries, or Aries ulit. Libra or Aries. Specifically Aries, mulit double Aries. Yung itsura, asan yung description natin or appearance. So kung di man tumama sa inyo yung clue natin, di baka tumama sa person nyo or dun sa inutangan. Tooth gap. So may uwang sa ngipin or hiwa-hiwalay. Markings. So may palatandaan sa hitsura niya, like nunal, taling, balat, hikaw. Napansinin ba? Hikaw o bracelet or makeup, magaling mag-makeup or kulot ang buhok. Maganda yung pagkakakulot ng buhok or kakaiba yung kulay ng buhok. Basta ang dating, kung maihahalo yung tao dito sa maraming tao, pansinin siya agad. Madali mo mas makikilala kasi siya lang yung halimbawa may red na buhok. So puro itim yung nasa paligid niya, siya lang red ang buhok. Di obviously kita mo agad. Ayun dating. So, may palatandaan sa itsura niya or baka peklat, tattoo. Ito, square ang shape ng face. Albino or sobrang puti. Or baka naguguluta tayo niyan. Ganda ng pagkaputi. Or grabe rin. Albino kasi ay sakit sa balat na sobrang puti. O baka foreigner yung inutangan na sobrang puti. Anyways, dito naman tayo sa Ace of Wands. Ba itong Ace of Wands na ito?
So, hindi sila nagdugtong, no? At, ano nga ba yun? Separation. Ito, money. Ito, Ace of Wands. Ano bang kwento dito? So, Ace of Wands, Hanged Man, Hermit. Kaya lang di nakikita pala, no? Gawa ng ilaw. Ayan. So, eto tayo, ha? Ace of Wands, kinlarify ng Hanged Man, Hermit. Ano to? Isip ko kung anong topic dito. Ano to? Long distance. Teka. Long distance. More like no contact to eh. Yun na lang. No contact situation to. Itong part na to. May someone dito na gustong mag-reach out. Ngayon, ito itsura niya. Itim or brown ang buhok. Matangkad. O baka nanay na to. Pwede ring babae. Pero kung babae siya, nanay na siya. Mataba, matangkad, mabuhok, balbon. Ito na dinidescribe ko. Yung bear, balbon. Ano pa ba kung bear? Or baka chubby lang. Kung di mataba, di chubby lang. So, ano pa? Baka mapera? So, case basis. Siya yung may desire na kumunik So, pwede rin naman tong kundi nanay di tatay, basta may anak na siya. Okay. May anak in general. Or mapapansin mo yung itsura niya kasi fierce looking. Matapang yung mukha. Or alam niyo yung itsura ng mga model. Ay ganon, fierce, yung parang lagi snobbish or galit or basta matapang. Mukhang matapang yung mukha.
or overly confident. So, ano yung sinabi kong kulay ng buhok? Brown, black, gray? O, ayan. Ngayon, magmamanifest ba yung desire? Kasi mamaya, baka all in the head lang, di ba? Sa isip lang. Oo. Kasi may ano tayo, initiation na dito. So, saan natin itong binanggit kong itsura, ay siya yung mag-reconnect. Pero at first, medyo alinlangan siya dito. Hermit, Hangman. Pero mukhang na-overcome. Kasi ito solitude eh. Ito rin naman, solitude. Pero sa case na to, enlightenment na siya. Kaya, nag-take action. Ano bang problema? Bakit ganun? No contact. So, again, yung dinescribe kong tao, yun yung magko-connect. Hindi ko nga lang alam kung kayo ba yung nasa description or person nyo. Pero, ganun yung itsura. Ano bang dahilan? Bakit no contact? May babae, oh. More like jealousy? Teka. Eto, babae, lalaki, tatay, nanay, di ba? Sino na siya ngayon? Kung may babae dito. Hindi tatay na to. Ito kasi ano, parang na-involved sa ibang tao. Karoon ng other person, or baka jealousy lang, or literal na cheating. Kasi may new inspiration. Sino yung new inspiration? Ito. New love interest. So again, either cheating talaga or jealousy lang yung cause kung bakit no contact sila. Alangan namang kung lalaki to, siya na nga yung ano, parang naapi siya pa mag-connect, di ba? Parang weird naman nun. So baka nga nanay to, siya yung ko-connect. Kasi nga nagselos yung asawa niya, or karoon siya ng iba. So pag ganon, ang dating gusto niya makipag-ayos, kaya siya magbabalik. Kasi multiple options din to eh, dahil maraming star. So multiple lover nung babae. So again, ang dating sa akin ay na involve yung babae sa multiple options nga, or baka pinagselosan lang, either pinagselosan or may pinagselosan yung asawa niya. Kasi mukhang ano eh, in a relationship na may anak na sila, either nagselos yung lalaki.
sa kasama niyang lalaki rin, whether friend or ka-workmate ng babae, or baka nga naging sila nung babae at noong new love interest dito, kaya nag-lead sa no contact or separation. Ngayon gustong bumawi ng babae, kaya yon, kakausapin niya, kaya pala hanged man dito. So at first nahiya siya sa nangyari, hindi siya makapag-desisyon kung kakausapin ba o hindi. Pero dito na-enlighten siya na i-push niya yung kanyang thought na mag-reconnect nga sila. At ayun, hindi na siya magpo-procrastinate at magti-take action dito sa Ace of Wands. Ayun, ang ganda thing. So sa part na to, ay all about relationship, no? Na may anak. Wala namang sinabi kung kasal sila. Pero may anak sila. Relation na may anak. Yung unang scenario natin, yung group 1 ano nga ba yun? Separation din yun no? Pangalawa, money. Ito, no contact, separation. Pero dun sa una, no contact, separation din yun Pero hindi sila magkakarugtong. Kakaiba sila ng detalye. Sabagay, di naman sinabi bakit dun sa una ay ano nangyari dun. Kumbaga, ang sabi lang dun sa una ay ina-advisean siya ng anak niya or someone younger sa kanya na ituloy lang ang no contact or separation. Pero sa case na to, tong pangatlo, since pare silang no contact, separation din, pero dito specific may anak. Sabagay, may anak din sa una. Dito specific in a way na nasabi kung bakit no contact. Hindi ko kasi naungkat pala kanina, no? That's why nungkat ko. Bakit no contact? So again dito, may separation due to jealousy or cheating. Dun sa isa, dito sa una, ay hindi nabanggit kung bakit nag-lead sa separation. Pero dito sa case na to, walang anak or someone younger na nag-a-advise sa bida natin tungkol sa magiging desisyon niya. Ito kasi yung babae. At least dito, babae. Diba? Babae yung bida natin. Doon sa kanina, wala Although may Queen of Wands, walang specific na detalye kung babae ba o lalaki yung bida doon. So dito sa pangatlong reading natin, wala namang advice na nangyari, kundi gusto lang nung babae na reconnect sila ng partner niya.
Siguro para mag-apologize o explain yung nangyari. But anyways, ito yung possible partner. Possible partner nung bida natin sa reading na to. Page of Swords, Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Ito, page naman of Pentacles, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, or Libra. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Virgo, Cancer, Aquarius. Ay! Naku, nahulog. Hindi na natin magagamit to. Mag-rumble na eh. Nahulog. Meron pa sa baba, so hindi na natin ito magagamit. Sad to say. Pero na-explain ko naman kanina, di ba? Yung hitsura. Yung bear. Kanina. Yun na lang, mag-stick na lang tayo doon. Kasi nga, nahulog yung mga cards. Rumble na. So, sa case na to, dito naman tayo sa advice. Advice or prediction sa period na to. Take time out and the answer will come. So, basahin ko na lang para mabilis. Ito, Emperor ulit oh. Emperor na naman. 3 Emperor na yung nakita ko. Own your space with confidence. Ito. Success lies ahead if you keep to the path. So, dito tayo mag-end. Ganun din, katulad sa sinabi ko kaninang dialogue, general advice at prediction sa period na to, iba lang deck. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Babasahin ko na lang para mabilis. So, sabi, empowerment. You're more powerful than you realize. It's safe for you to be powerful. Ito, synchronicity. Your prayers and questions are being answered by synchronistic events. Notice them in order to increase their flow. At ang huli ay morning affirmations. Stay positive. Say positive affirmations each morning to open the gates of manifestations. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.